Maraming sakripisyo ang isang taong nais magkaroon ng maayos na pamumuhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Na kahit anong hanap buhay nila ay gagawin magkaroon lamang ng pera, pamuhay sa mga anak nila. At kahit kapalit pa nito ay malayo ng matagal sa pamilya. At ito ang kwento ng sakripisyo ng isang kabayan o OFW. At kung isa ka rito, kabayan, handog namin sa iyo ang kwento na to. Kasalukuyang nasa sala si Isabel at Ino na siyang magkapatid at nasa murang edad. Si Isabel ang panganay na 14 na taong gulang na at si Ino naman ay 10 taong gulang. Kapwa sila walang ama dahil pumanaw na ito at tanging ina na lang ang meron na nasa Saudi. Ang nagbabantay sa kanila ay ang kanilang tita. Bagaman tita nila ito, ay malademonyo ang pag-uugali nito at pangmamaltrato sa kanila. Hoy ikaw, huwag kang tutula-tulala dyan. Asan na lagayin niyo ng pera? Mamalimos kayo doon, para may pangkain kayo. Sigaw nito kay Isabel at Ino na parehas nag-aaral. Pero tita, hindi po namin kayang gawin yun. Nakakahiya po. Pabulong na sagot ni Isabel habang yakap-yakap ang kanyang kapatid na si Ino. Nagtatangka pa sana siyang magpaliwanag, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang lapitan siya ng kanyang tita at kalat ka rin siya palapit. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Kaya nga nandito ako para hindi kayo maging pabigat sa ina niyo eh. Galit na sigaw ng kanilang tita habang iniisa-isa ang pagbubukas ng kanilang bag at inilalabas sa mga damit. Sa gitna ng panggigigil nito, kumuha siya ng gunting at walang pakundangang pinunit ang ilan sa mga damit ni Isabel at Ino. Ano ba yan? Sobrang kapal ng mukha niyo para tumanggi ha? Aba, hindi pwedeng umasa lang kayo sa ina niyo na nagpapakahirap sa ibang bansa. Patuloy pa niyang sambit habang pinupunit-punit ang mga damit na magkapatid. Halos isama ang uniforme nila sa paaralan. Nangingilid na ang luha ni Isabel, ngunit pinipilit niya maging matatag para sa kapatid. Tita, maawa na po kayo. Ayusin ko po lahat ng gawain sa bahay. Mag-aaral po kami mabuti. Huwag niyo lang po kami pakitain sa labas ng ganito. Pakiusap niya, ngunit parang hindi siya nadirinig ng kanilang tita na tila wala ng puso't damdamin. Pulubi na talagang dating niyo. Sige nga, lumabas kayo ng ganyan. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Sabay tulak sa kanila palabas ng pintuan. Halos matumba si Isabel habang bitbit ang kanyang kapatid na si Ino na takot at pilit na itinatago ang kanyang mukha sa hiya. Pasalamat nga kayo't inaalagaan ko pa kayo. Wala kayong kwenta, puro kayo abala. Kung ako masusunod, dapat matagal ko na kayo tinapon. Sabay halakhak ng kanilang tita habang pinagmamasdan ang kanilang itsura. Tila ba tuwang-tuwa sa kahihiyang dinaranas sa mga bata. Bilisan nyo na! Kung hindi, mas masahol pa rito ang gagawin ko sa inyo. Banta pa na kanilang tita habang patuloy niyang sinisigawan ang magkapatid. At wala silang nagawa kundi tumungo, umiwas ng tingin at subukang itago ang kanilang nadaramang pagdurusa at panghihiya. Habang nakaupo sa gilid ng kalsada, tahimik na umiiyak si Ino habang pinupunasan ni Isabel ang kanyang mga luha. Kitang-kita sa mga mata ng nakababatang kapatid ang takot at kahihiyan sa kanilang kalagayan. Mula sa kalayuan ay tinititigan sila ng mga taong dumaraan at ang iba'y may halong awa habang ang iba naman walang pakialam. Huwag ka mag-alala, Ino, bulong ni Isabel. Pinipilit ang sarili na maging matatag para sa kapatid. Matatapos din ang lahat ng to. Darating ang araw na hindi na tayo ganito. Pangako ko sa'yo. Ate, ayoko na. Nakakahiya. Bakit ganito si tita? Hindi naman tayo masama, di ba? Umiiyak na tanong ni Ino at agad na yumakap kay Isabel, humihiling ng kahit konting kapanatagan. Napabuntong hininga si Isabel at mahigpit na niyakap ang kapatid. Alam ko, Ino. Alam ko, hindi tayo masama. Minsan, kahit anong bait natin, may mga tao talagang hindi tayo maiintindihan o kaya mas pinipiling masaktan tayo. Pero alam mo, hindi tayo dapat sumuko eh. Sabi nga ni Mama,
hindi importante kung gaano karami ang mga pagsubok. Ang mahalaga, kung paano tayo tatayo at lalaban. Ani nito na lubhang alam ang sinasabi niya bilang isang ate. Pero ate, paano kung hindi ito alam ni Mama tapos di kayanin ni Mama? Lahat ng to ginagawa niya para sa atin, di ba? Tapos ngayon, ganito pa tayo. Malungkot na sagot ni Ino, habang pilit niyang pinipigilan ang muling pagbuhos ng kanyang luha. Hinawakan ni Isabel ang mga balikat ni Ino at marahang tinapik ang kanyang pisngi. Ino, matatag tayo. Para kay Mama, kailangan natin magpakatatag. Saka, may mga mabubuting tao pa rin sa mundo. Hindi natin kailangan ng marami. Isa lang sapat na. Darating ang tulong. Darating ang panahon na magiging masaya rin tayo. Manalig ka lang. Napatigil si Ino at tumango ng bahagya. Unti-unti nang natutuyo ang mga luha. Salamat ate. Bulong niya, hawak pa rin ang kamay ni Isabel. Ngumiti si Isabel at pinisil ang kamay ni Ino. Kaya natin to ha. Basta't magkasama tayo. Kaya natin kahit anong pagsubok. Nagpakatatag lamang si Isabel na kahit nasa murang edad, kailangan niyang tumayo para sa kapatid. Kinagabihan, sa tahimik na kwarto ni na Isabel at Ino, nagring ang kanilang lumang cellphone. Agad itong sinagot ni Isabel. Sabik na marinig ang boses ng kanilang ina. Hello, Ma. Sabi niya, pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang boses. Anak, kamusta kayo dyan? Lalo ka na Isabel. Ikaw ang tumatayong ate at may responsibilidad kay Ino. Malambing na tanong ng ina mula sa kabilang linya. Kahit pa sa layo, dama ni Isabel ang pagmamahal ng kanilang ina. At lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Mabuti naman kami, Ma. Sagot ni Isabel. Pinipilit ang sarili na hindi humikbik. Bigla namang naramdaman ni Isabel ang malamig na presensya ng kanilang tita na nakatayo sa tabi niya. Pinandilatan siya ng masamang tingin ng tita nila at yumukos si Isabel. Naramdaman ang palad nitong dumampi sa kanyang balikat. Mahigpit, halos masakit. Sabi ng kanilang tita sa may likuran niya, sabay bumulong. Pag nagsalita ka na kahit anong, maghanda ka ha. Papadanasin ko kayong magkapatid nang mas patindi pa sa kanina. Halos mag-crack ang boses ni Isabel, pero pinilit niyang magpakatatag. Ma, mabait naman si tita. Kinakalinga niya kami ni Ino. Sabi niya nang may ngiting pilit. Kahit na masakit na ang dibdib sa pagsisinungaling. Nako, mabuti naman anak. Mahal ko kayo. Pag uwi ko, sigurado ako magiging maganda na ang lahat. Sagot ng kanilang ina na may halong pangarap at pananabik. Sa gilid ng mata niya, napansin niyang tumingin din si Ino sa kanya. Puno ng takot at pangamba. Alam niyang pareho lang ang nararamdaman nila. Desperasyon at pagkabigo. Pero alam din ni Isabel na hindi sila pwedeng magsalita. Opo ma, hintayin ka namin. Sagot niya, marahang kumukuha ng lakas. Miss na miss ka na namin ma. Miss ko na rin kayo mga anak. Bulong ng ina at tila naramdaman ni Isabel ang init ng pagmamahal nito sa kabila ng milya-milyang layo nila. Pagkatapos sila mag-usap, kinuha ng tita ang telepono mula kay Isabel. Tumango ito, bahagyang nakangisi at nagsabi ng, Tandaan mo Isabel, sa akin ang mundo niyo ngayon at habang narito kayo sa poder ko, walang pwedeng lumabag sa akin. Matapos ang 5 taon ng matinding sakripisyo at malupit na pag-iisa sa Saudi, nahanap ni Kiara ang sarili sa isang opisina. Katulad ng mga nakaraang araw, ngunit may kakaibang pakiramdam. Isang araw habang siya ay nag-aayos sa mga papeles, dumating ang kanyang amo, si Mrs. Amira, at tinawag siya sa loob ng opisina. Kiara, come here! Tawag ni Mrs. Amira. Tumayo si Kiara at pumasok sa loob ng silid. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Alam niyang mayroong ibig sabihin ang tawag ng amo. Yes, ma'am. Tanong ni Kiara, halos nanginginig ang boses. Si Mrs. Amira na matagal nang naging kanyang amo
ay ngumiti at inalis ang ilang dokumento sa mesa. Kiara, I have a good news for you. You've been a great helper here. I know it's been hard for you, being far away from your children. But we've decided you can go home now. You've worked enough. Your contract is done. Ang mga salita ni Mrs. Samira ay parang hangin na dumaan sa tenga ni Kiara. Hindi siya makapaniwala. 5 taon. 5 taon na puno ng lungkot, paghihirap, at mga alaala ng kanyang mga anak. At ngayon makakauwi na siya. Really? I can go home now? Tanong ni Kiara at hindi na napigilan ang mga luhang dumaloy sa kanyang mga mata. Mrs. Amira nodded. Yes, I know you've been waiting to see your children. It's time for you to be with them. Sumiko ang mga mata ni Kiara, ngunit mabilis din niyang pinahid ang mga luha. Hindi pa rin makapaniwala. Thank you, ma'am. Thank you so much. Sabi ni Kiara, halos hindi makapagsalita dahil sa labis na kaligayahan. Just be safe on your flight home, Kiara. We'll miss you, but I'm glad. You'll finally be reunited with your family. Dagdag ni Mrs. Samira. Ngumiti pa ng konti. Habang paalis si Kiara sa opisina, ramdam niya ang takaw na pag-asa at ang mga tanong sa kanyang isipan. Babalik siya sa Pilipinas na may dalang hangarin na baguhin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ang lahat ng paghihirap, sakripisyo at kalungkutan ay nagkaroon ng kahulugan dahil sa pagkakataong ito. Makalipas ang halos 2 araw ng magkasunod na biyahe at kalbaryo sa eroplano. Nakarating din si Kiara sa lungsod. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang makasama muli ang mga anak na matagal na niyang hindi nakita. Nais niyang gawing espesyal ang kanilang muling pagkikita. Kaya't nagdesisyon siyang magsurpresa. Hindi niya na ipaliwanag ang saya at kaba na nararamdaman. Lahat ng sakripisyo sa Saudi ay may dahilan at sa wakas, makakauwi na siya. Sa pagdating sa bahay, maingat niyang binuksan ang pinto. Dahan-dahan upang hindi magising ang mga anak at makapagbigay ng surprise. Ngunit nang pumasok siya sa loob ng kanilang maliit na tahanan, natigilan siya sa nakita. Si Isabel ay nilulublob ng kanyang tita sa labahin. Ang katawan nito ay nababalot ng dumi at tubig. Si Ino naman ay nasa isang tabi, abala sa pag-iigib ng tubig mula sa balon sa likod bahay. Ang maliit na bata ay tila nagmamadali. Sinisiguradong maihanda ang lahat para sa kanyang ate, ngunit halata ang pagod sa mukha nito. Habang papalapit si Kiara, napansin niya ang mga pasa sa katawan ni Isabel. Mga pasa na hindi niya inaasahan. Ang mga sugat ay matinding sumakit sa kanya. At sa isang iglap, ang galit at lungkot ay naglaho sa kanyang puso. Ang anak niya na pinagdaanan ang lahat ng hirap ay pinagmumultuhan ng sakit ng alaala ng pang-aabuso ng kanilang tita. Anak! Sigaw ni Kiara at mabilis na tinakbo si Isabel. Tinutulungan nitong makaahon mula sa labahan. Agad niyang tinulungan si Ino na magbuhos ng tubig para maalis ang dumi sa katawan ng kanyang anak. Ang matinding galit ni Kiara ay hindi na napigilan. Ate! Anong ginagawa mo sa mga anak ko? Sigaw niya sa kanyang kapatid. Ang mukha ni Kiara ay galit na galit at puno ng emosyon. Wala, Kiara. Wala akong Sinubukan ng tita niyang magpaliwanag, ngunit hindi na pinatagal ni Kiara ang usapan. Wala? Kung wala, bakit may mga pasa sa katawan ng anak ko? Inis na tanong ni Kiara, habang hinahaplos ang mga pasa ni Isabel na halos magdulot ng kalungkutan sa puso ng ina. Si Isabel na abala sa paglilinis at pagtatanggal ng dumi sa katawan ay hindi na rin nakapagsalita. Ang mga mata nito ay puno ng takot at kalungkutan. Si Ino naman ay nakatingin lamang, hindi na rin makapagsalita dahil alam niyang masama na naman ang mangyayari. Ikaw, ate! Sabi ni Kiara, ang boses nito ay puno ng galit. Ang dami-dami kong sakripisyo sa anak ko at pinadalang pera sa anak ko. Tapos malalaman kong ginaganito mo sila? Makikita ko pa ba ang mga anak ko ng ganitong kalagayan? Sumunod na kinuha ni Kiara ang cellphone at agad na tinawagan ang mga otoridad. Hindi na makapagpigil pa.
Papakulong kita, ate. Papakulong kita. At ilalabas ko ang lahat ng ginawa mong pang-abuso sa mga anak ko. Hindi ko hayaang iwanan mo ng trauma ang mga anak ko. Habang ang kanyang kapatid ay nagsusumamo, wala ng lugar sa puso ni Kiara ang awa. Tinutok lang niya ang kanyang mata sa ate at sinabing, "Hindi na kita patatawarin. Wala kang karapatang gawin sa mga anak ko ang pananakit at pang-abuso." Matapos yun, pumasok si Kiara sa loob ng bahay at tinulungan si Isabel at Ino. Niyakap silang dalawa at sinabing, "Lahat ng pinagdadaanan natin tapos na. Babangon tayong tatlo. Magkakasama." Dahil sa mga sakripisyo at pagmamahal ni Kiara sa mga anak, naging matatag siya. Hindi na siya magpapadala sa takot. Nasa huling bahagi ng laban ang kanyang pamilya at handa na siyang ipaglaban ang kanilang karapatan upang magkaroon ng mas magandang buhay. Lumipas ang halos 1 buwan, napatunayang may sala ang kanilang tita Sophie at nakulong ito. Sa huli, hindi na muling naisip ng ina na bumalik sa ibang bansa at iba-ubaya ang mga minamahal na anak sa ibang tao, kapamilya man ito o hindi.